Isa sa mga kinakaharap na hamon ng bansa pagdating sa healthcare system ay ang tungkol sa bed capacity sa mga ospital. Bukod pa ito sa pangangailangan ng bansa ng dagdag na healthcare workers sa mga komunidad sa kanayunan. Si Creselyn Catarong sa detalye ng balita. Sa ginanap na performance report ng Department of Health kaugnay ng healthcare system ng bansa noong 2024, iniulat ng ahensya ang tungkol sa estado ng bed capacity sa mga ospital. Sinabi ni DOH Secretary Ted Harbosa na kailangang triplehin ang kapasidad ng kama sa mga ospital. Isinalaysay nito na may 1,300 na mga ospital ang Pilipinas kung saan 10% o 155 rito ay matatagpuan sa Metro Manila at urban centers. Batay sa kanilang ratio per population, sa bawat 1,000 katao, nasa kalahating hospital bed lamang ang karaniwang bakante o libre. Kaya ani Herbosa, kailangan gawing triple ito sa 1,5 kama kada 1,000 katao. Ibinahagi ng kalihim na karamihan pa sa mga bakante na hospital bed ay nasa mga pribadong hospital. So if you look at it, dapat i-triple yan. Yung 1,300 beds, mas marami ang private kesa sa public. Pero sa public, mas marami yung malalaking ospital. So the big regional medical centers which has more beds or yung tertiary care facility, kagaya niyang pinapakitang mga facilities, malalaki talaga ang services. Gayunpaman, nabanggit ni Herbosa na habang ang mga pribadong ospital ay nag-aalok ng mas malaking bed capacity, ang mga pampublikong ospital naman ay mayroong mas malalaking pasilidad. The problem is sa private, may affordability issue ang mga mamamayan natin kasi mahal. So 80% ng population pumupunta dun sa 46% of the beds. Kaya nga, ang reklamo sa akin, nakapila ang mga pasyente sa regional hospital. Hindi lamang hospital bed capacity ang kinakaharap na hamon ng healthcare system ng bansa. Binigyang diin din ng health chief ang pangangailangan ng dagdag na healthcare workers sa mga komunidad sa kanayunan. Kaugnay nito, ipinahayag ng kalihim ang programa ng DOH na espesyalista para sa bayan. So lahat ng nag-residency training sa aking 87 hospital, required sila mag-serve ng 1 year in district hospitals and LGU hospitals na walang espesyalista. So nagpapadala kami ng surgeon, anesthesiologist na nag-i-stay doon para mag-serve. Hinikayat naman ng DOH ang mas maraming mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan kabilang ang mga espesyalista na isaalang-alang ang paglilingkod sa mga baryo o sa rural areas para mapalakas ang pag-access sa public healthcare system. Ang hope namin, matuwa na siya doon at eventually, doon na siya mag-practice. Parang sa doctor to the barrios, some of them eventually, 2-year contract lang kasi yun. After 2 years, some of them return to central office, some of them nag-stay na as municipal health officer. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News.